Sa gitna ng masalimuot na kasaysayan ng hustisya sa Pilipinas, mayroong isang kwento na pumukaw sa puso ng marami. Isang kwento ng isang binatang hindi lamang pinagkaitan ng kalayaan, kundi pati ng hustisya. Ang paksang ating tatalakayin ay naglalayong magbigay linaw sa komplikadong kaso ni Paco Larrañaga at hindi pumapanig sa anumang panig, kundi tumatalakay sa kahalagahan ng hustisya at karapatang pantao. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo ang tunay na kwento sa likod ng Chong Sisters tragedy. Maraming teorya, haka-haka at espekulasyon ang bumabalot at umaalingaw-ngaw, ngunit malinaw na maraming aspeto ng kaso ang nananatiling hindi nasasagot. Sino nga ba ang tunay na biktima ng sistemang ito? Si Paco ba? Ang Chong Sisters? O tayong lahat na naghahanap ng hustisya? Si Francisco Juan Paco Gonzalez Larrañaga, ipinanganak noong December 27, 1977, ay isang mag-aaral ng culinary arts mula sa isang kilalang pamilya sa Cebu at mayroong dual citizenship dahil sa kanyang ina na isang Pilipino, si Margarita Gonzalez, at ama na isa namang Espanyol, si Pelotari Manuel Larrañaga. Tulad ng karamihan sa mga kabataan, si Paco ay masigla, puno ng pangarap at pagmamahal. Ngunit sa isang iglap, ang kanyang tahimik na mundo ay biglang gumuho. Taong 1997, ang Cebu ay niyanig ng pagkawala ng magkapatid na sina Mary Joy at Jacqueline Chong. Isang trahedyang nagdulot ng takot at pangamba sa buong komunidad. Makalipas ang ilang araw, natagpuan ang katawan ni Mary Joy sa bangin sa Karkar, Cebu. Ngunit nanatiling nawawala si Jacqueline. Habang nagdadalamhati ang pamilya Chong, naghanap ng hustisya ang publiko. Ngunit sa pagmamadali ng mga otoridad na maipakita ang resulta, isang pangalan ang hindi inaasahang madawit: si Paco Larrañaga. Sa kabila ng kawalan ng direktang ebidensya, si Paco at 5 iba pang kabataan ang inaresto. Ang testimonya laban kay Paco ay pangunahing nakabatay sa salaysay ng isang testigong nagbigay ng mga detalye na kalaunay na patunayang salungat sa mga ebidensya. Ngunit ang pinakamalaking tanong, paano nasangkot si Paco gayong may mga ebidensya na nagpapakitang nasa Maynila siya sa araw ng krimen? Mga guro at kaklase niya ang nagpatunay na siya ay nasa klase sa Center for Culinary Arts, ngunit binaliwala ito ng korte. Ang sumusunod ay isang detalyado at makasaysayang salaysay ng mga pangyayari na may kaugnayan sa kaso ni Paco Larrañaga na inilalahad mula sa mga testimonya, ebidensya at tala mula sa publiko at mga tagapagtaguyod ng kanyang pagiging inosente. Ang mga pangyayari bago ang trahedya. Taong 1997, isang karaniwang araw lamang para kay Paco Larrañaga. Siya ay 19 years old na mag-aaral ng Culinary Arts sa Center for Culinary Arts sa Quezon City. Ipinanganak mula sa isang kilalang pamilya sa Cebu at may dugong Espanyol. Namuhay si Paco bilang isang tipikal na kabataan na abala sa kanyang pag-aaral. July 1997, si Paco ay regular na pumapasok sa klase. Kilala siya ng kanyang mga kaklase at guro bilang aktibo at dedikado sa kanyang pag-aaral. July 16 to 17, 1997, nasa Maynila si Paco kung saan siya ay dumalo sa kanyang mga klase. Nakita siya ng kanyang mga kaklase at guro at maging ang mga talaan ng paaralan ay nagpapatunay na naroon siya sa mga araw na ito. Ang gabi ng trahedya, July 16, 1997. Sa parehong gabi na naiulat ang pagkawala ng magkapatid na Mary Joy at Jacqueline Chong sa Cebu, si Paco ay nasa daan-daang kilometro ang layo sa Quezon City. July 16,
1997, gabi. Ayon sa mga testimonya, si Paco ay nasa isang pagtitipon kasama ang kanyang mga kaibigan at kaklase sa Maynila. May mga ebidensya tulad ng mga larawan at pahayag ng maraming saksi na nagpapatunay ng kanyang presensya. Sa parehong oras, naiulat na ang magkapatid na Chong ay dinukot mula sa isang mall sa Cebu City. Ano nga ba ang nangyari sa Cebu noong gabing iyon? Ayon sa mga testimonya sa korte, ang magkapatid ay sapilitang isinakay sa isang sasakyan at dinala sa isang lugar kung saan sila di umano'y pinagsamantalahan at pinatlang. Ngunit ang detalyeng ito ay nagdulot ng maraming katanungan, lalo na't ang presensya ni Paco sa Maynila ay malinaw na dokumentado. Matapos ang ilang araw, natagpuan ang katawan ni Mary Joy sa isang bangin sa Karkar, Cebu. Ngunit sa kabila ng pagkawala ng isa pang biktima, nagsimula ang mabilisang pagturo sa mga sospek. July 17 to 20, 1997. Ang balita tungkol sa pagkawala ng Chong sisters ay naging pangunahing usapin sa Cebu. Ang otoridad ay naghanap ng mga sospek at si Paco ay kasama sa mga unang tinuro sa kabila ng kawalan ng ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa insidente. Ang tanong, bakit nasangkot si Paco gayong may malinaw na patunay na nasa ibang lugar siya noong mga panahong iyon? 45 saksi, kabilang ang mga guro at kaklase ni Larrañaga sa Center for Culinary Arts sa Quezon City ang nagpatotoo sa ilalim ng panunumpa na siya ay nasa Quezon City nang ang krimen ay sinasabing naganap sa Cebu City. Gayunpaman, itinuring ng hukuman ng paglilitis na walang kaugnayan ang mga patotoong ito, na tinatanggihan ang mga ito na nagmula sa mga kaibigan ng mga akusado at hindi sila pinapasok sa kanyang paglilitis sa Cebu Regional Trial Court, Branch 7. Hiniling ng mga abogadong pandepensa na ipakita ang katibayan ng kanyang kinaroroonan sa gabi ng krimen na si Larrañaga noong panahong iyon ay 19 years old ay nasa isang party sa R&R restaurant sa kahabaan ng Katipunan Avenue, Quezon City at nanatili roon hanggang madaling araw kinabukasan. Pagkatapos ng party, ang logbook ng security guard sa condominium ni Larrañaga ay nagpapahiwatig na bumalik si Larrañaga sa kanyang condominium sa Quezon City ng bandang 2:45 ng umaga. Ayon kay Rowena Bautista, isang instructor at chef sa Culinary Center, nag-aaral si Paco mula 8 a.m. hanggang 11:30 a.m. at nakita siyang muli bandang 6:30 ng gabi noong July 16. Ayon naman sa registrar ng paaralan na si Caroline Calleja, nagproctor siya ng 2 oras na exam kung saan naroon si Paco Larrañaga mula 1:30 ng hapon. Dumalo pa si Paco sa kanyang second round ng midterm exams noong July 17 simula alas 8 ng umaga. Noon lamang umalis si Larrañaga patungong Cebu noong hapon ng July 17, 1997. Dumating din sa korte ang mga airline at airport personnel na may dalang flight records na nagpapahiwatig na hindi sumakay ng anumang flight si Paco Larrañaga noong July 16, 1997 na hindi siya nakasakay sa anumang chartered aircraft na dumaong o umalis mula Cebu sa mga kaukulang petsa maliban sa 5 p.m. PAL flight noong July 17, 1997 mula Manila patungong Cebu. Gayunpaman, pinagtibay ng Korte Suprema ang paghatol sa mga akusado ng walang makatwirang pag-aalinlangan. Sa kabila ng mga testimonya at ebidensyang nagpapatunay ng kanyang pagiging nasa Maynila, si Paco ay inaresto noong September 1997 sa bisa ng isang warrant. Ang pangunahing ebidensya laban sa kanya ay ang testimonya ng isang saksi na nagsasabing nakita siya sa lugar ng krimen
bagamat may mga salungat na ebidensya at testimonya mula sa Maynila. Maraming nagtanong kung bakit hindi isinama sa investigasyon ang ibang mga anggulo ng kaso. Habang nakakulong, pilit ipinaglaban ni Paco ang kanyang pagiging inosente. Sa kabila ng mga ebidensya at pahayag mula sa Maynila, nagpatuloy ang paglilitis na puno ng kontrobersiya. 1999, sa kabila ng malinaw na kawalan ng ebidensya, hinatulan si Paco at ang iba pang mga akusado ng death penalty. Nag-ugat ang desisyon sa testimonya ng mga saksi na kalaunay na pag-alamang hindi tugma sa mga detalye ng kaso. Hanggang ngayon, nananatiling isang bukas na sugat ang kaso ni Paco Larrañaga. Ang kanyang timeline mula sa presensya niya sa Maynila noong araw ng krimen hanggang sa paglilitis at pagkakakulong ay patuloy na tinatanong at tinatalakay. Ang testimonya ng higit 40 katao na nagpatunay na nasa Maynila siya noong July 16, 1997 ay binaliwala. Ang mga inconsistencies sa kaso ay patuloy na binibigyang pansin ng mga human rights organizations. Samantala, ang mga sumusunod ay mga teorya na umikot sa kaso ni Paco Larrañaga. Ang layunin nito ay maipakita ang mga haka-haka at posibilidad na naging dahilan kung bakit siya nadawit sa isa sa pinakakontrobersyal na kaso sa kasaysayan ng hustisya ng Pilipinas. Ang paggamit kay Paco bilang fall guy. Ang unang tanong na bumalot sa kaso ni Paco Larrañaga ay kung bakit siya nadawit gayong nasa ibang lugar siya noong nangyari ang krimen. May teorya na sinadya siyang gawing fall guy o scapegoat upang maipakita ng mga otoridad na may nahuling sospek sa kaso. Si Paco ay mula sa isang prominenteng pamilya sa Cebu na may lahing Espanyol. Ang kanyang pagiging kilala at ang yaman ng kanyang pamilya ay maaaring ginamit upang gawing ehemplo na kahit sino ay maaaring mahuli, mayaman man o mahirap. Malaki ang pressure mula sa publiko at media na marisolba agad ang kaso. Sa kagustuhang magpakita ng resulta, may haka-hakang hinuli si Paco at ang iba pang akusado sa kabila ng kakulangan ng ebidensya. Ayon sa mga taga-suporta ni Paco, ang kanyang pagiging bad boy na kabataan dahil sa kanyang ugaling palaban at minsang pagsama sa barkada ay ginamit upang gawing kapanipaniwala na kaya niyang gumawa ng krimen dahil sa kanyang pagiging convenient suspect. Ang pagkakasangkot ng mas mataas na puwersa. Isa pang teorya ay ang posibilidad na may mas makapangyarihang puwersa sa likod ng kaso na sinadyang baluktutin ang investigasyon upang mailihis ang atensyon mula sa mga tunay na salarin. May mga haka-haka na ang pamilya Chong ay malapit sa ilang opisyal ng pamahalaan at pulisya sa Cebu. Dahil dito, maaring ginamit ang kanilang koneksyon upang maitulak ang kaso laban kay Paco at sa iba pang akusado. Ayon sa ilang teorya, ang mga tunay na salarin ay may matataas na koneksyon sa lipunan kaya't binaluktot ang mga ebidensya at iniwas ang investigasyon sa kanila. Ang media coverage ng kaso ay tila nakatuon lamang sa pananaw ng pamilya Chong na nagdulot ng bias sa publiko. Ang negatibong imahe ni Paco ay maaring resulta ng manipulasyon ng impormasyon upang matiyak ang hatol laban sa kanya. Ang kawalan ng malalim na investigasyon. Sa ilalim ng hustisya, mahalaga ang ebidensya at wastong proseso. Ngunit sa kaso ng Chong sisters, may teorya na hindi ito nasunod dahil sa pagmamadali at bias laban kay Paco. Ang testimonya ng pangunahing saksi laban kay Paco ay puno ng hindi tugmang detalye. May mga haka-haka na ang testimonya
ay pilit lamang upang magtugma sa kwento ng prosekusyon. Ayon sa teorya, sadyang hindi pinansin ng korte ang testimonya ng higit 40 saksi na nagpapatunay na nasa Maynila si Paco noong araw ng krimen. May haka-haka ng ibang ebidensya laban sa mga akusado tulad ng mga fingerprints at testimonya ay posibleng na-fabricate upang suportahan ang kaso laban sa kanila. Ang pagbabaling ng atensyon mula sa tunay na salarin. Sa maraming kontrobersiya na bumabalot sa kaso, isa sa pinakamatibay na teorya ay ang pagtatakip sa tunay na salarin. Ang tanong, sino ang tunay na may sala? Ang pagkawala ng katawan ni Jacqueline ay nagdulot ng maraming tanong. May teorya na ang pagkawala niya ay may kaugnayan sa isang taong may impluwensya at ang pagkamatay ni Mary Joy ay isang cover-up lamang. Ayon sa ilang ulat, may mga kilalang personalidad sa Cebu na may kaugnayan sa kaso. Ang kanilang impluwensya ay maaring ginamit upang ilayo ang investigasyon mula sa kanila. Ang teoryang ito ay nagsasabing may iba pang mga sospek na hindi sinayasat ng maayos dahil sa bias ng mga otoridad laban kay Paco at sa kanyang mga kasamahan. Sa kabilang banda, marami naman ang nakapansin sa mga nakakakilabot na gawi ng ina ng Chong sisters at ang kanyang pagiging malapit sa isang akusado. Ang sumusunod ay batay sa mga kontrobersyal na ulat at opinyon na lumitaw kaugnay ng kasong Chong sisters. Hindi ito layunin na husgahan ang sinuman, kundi magbigay liwanag sa ilang aspeto ng kaso na umani ng pansin at diskusyon. Ang nakakakilabot na katahimikan. Ang pagkawala at brutal na pagkamatay ni Mary Joy at Jacqueline Chong noong July 16, 1997 ay nag-iwan ng matinding sugat sa kanilang pamilya at sa bayan ng Cebu. Ngunit sa gitna ng pagluluksa, marami ang nakapansin sa mga kakaibang kilos at pahayag ng kanilang ina, si Thelma Chong. Sa mga pampublikong pagdinig at interview, kapansin-pansin ang paraan ng pagsasalita ni Thelma. Bagamat inaasahan ang galit at lungkot mula sa isang ina na nawalan ng anak, madalas niyang ipakita ang tila kakaibang composure at minsan eerie calmness. Ayon sa ilang nakapanood ng kanyang mga panayam, tila may mga pagkakataong hindi tumutugma ang kanyang emosyon sa bigat ng sitwasyon. Minsan, ang kanyang tono ay tila walang emosyon o di kaya'y nagpapakita ng kakaibang kumpiyansa. Ang pagiging malapit kay Davidson Russia. Isa sa mga pinaka-nakapagtatakang aspeto ng kasong ito ay ang pagkakaroon ng kakaibang relasyon sa pagitan ni Thelma Chong sa isa sa mga kasamang akusado na kalaunan ay naging pangunahing testigo laban kay Paco Larrañaga. Tumistigo si Russia kapalit ng blanket immunity. Ngunit ang tanong, bakit naging malapit si Thelma Chong sa isang tulad ni Davidson Russia? Kung tunay siyang biktima ng kasamaan, bakit may pagkiling siya sa isang lalaking inamin na siya mismo ay sangkot sa madilim na bahagi ng insidenteng iyon? Ilang ulat ang nagsasabing tila protektado si Russia ng pamilya Chong sa kabila ng kanyang pagiging kilalang kriminal. Sa korte, kapansin-pansin ang hindi matitinag na suporta ni Thelma Chong kay Russia kahit na maraming detalye sa kanyang testimonya ang hindi tugma at puno ng butas. Sa paglipas ng panahon, lalong dumami ang mga nagsasabing ang mga kilos ni Thelma Chong ay hindi tugma sa tipikal na gawi ng isang inang nagdadalamhati. Sa ilang pagkakataon, napansin ng mga tao na tila tumatawa si Thelma sa korte sa gitna ng seryosong mga talakayan tungkol sa kaso. Ang ganitong reaksyon ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa mga nanonood. Sa gitna ng lahat ng ito,
ginamit ni Thelma Chong ang kanyang kalagayan bilang isang ina upang makuha ang simpatya ng publiko. Ngunit may mga nagsasabing ang emosyonal na apilang ito ay tila may layuning itago ang mga kahinaan sa kaso. Ang kanyang madamdaming pananalita sa media ay nagbigay ng matinding epekto sa opinyon ng publiko na naging sanhi upang marami ang maniwala agad sa kwento ng pamilya Chong sa kabila ng mga tanong tungkol sa ebidensya. Sa tulong ni Thelma, nagawa ni Davidson na maging isang bayani sa mata ng publiko kahit pa ang kanyang karakter at pagkatao ay puno ng kontrobersiya. Ang mga kilos at pahayag ni Thelma Chong ay nagdulot ng maraming tanong at haka-haka. Ang ilan ay naniniwala na ang kanyang gawi ay natural lamang para sa isang inang nagdadalamhati, ngunit para sa iba, ito ay tila isang maskara upang itago ang mas malalim na katotohanan. Sa huli, nananatiling isang palaisipan ang kakaibang gawin ni Thelma Chong at ang kanyang pagiging malapit sa isang testigong tulad ni Davidson Russia. Ang tanong, mayroon bang mas malalim na koneksyon sa pagitan nila? At sa anong dahilan siya nagiging protektado ng pamilya Chong? Hanggang ngayon, ang mga sagot ay tila naiwang nakatago sa madilim na bahagi ng kwento. Samantala, noong 2001, matapos ang mga protesta at pagkilos mula sa mga taga-suporta, ang parusang kamatayan ay napalitan ng habang buhay na pagkakakulong matapos alisin ang death penalty sa Pilipinas. Ang kasong ito ay nakakuha ng atensyon hindi lamang sa loob ng bansa at umabot nga ito hanggang sa pandaigdigang komunidad kung saan idineklara ng United Nations Human Rights Committee na nilabag ng gobyerno ng Pilipinas ang kanyang mga karapatan bilang isang akusado. Ang kaso ng Chong Sisters ay isa sa pinakamalaking kontrobersiya sa kasaysayan ng hustisya sa Pilipinas. Ngunit sa gitna ng kwento ng pagkawala at karumal-dumal na krimen, isa pang misteryo ang bumalot dito. Ang biglaang pagkitil sa sarili nitong buhay ni Judge Martin Ocampo, ang hukom na nag-convict kay Paco Larrañaga at sa iba pang mga akusado. Si Judge Martin Ocampo ang naging pangunahing hukom sa kaso ng Chong Sisters. Sa ilalim ng kanyang jurisdiksyon, nahatulan ng parusang kamatayan ang mga akusado, kabilang si Paco Larrañaga. Subalit ang kanyang hatol ay sunundan ng matinding batikos mula sa iba't ibang sektor. Noong 1999, hinatulan nga ni Judge Ocampo ng parusang kamatayan ang 7 akusado sa kabila ng maraming tanong sa ebidensya at testimonya. Ang kaso ay umani ng pambansang atensyon, ngunit marami ang naniniwala na ang proseso ng paglilitis ay hindi patas. Ang hatol ni Ocampo ay tinawag ng ilang eksperto bilang bias at hindi makatarungan. May mga nagsabing tila pumanig siya sa prosekusyon at hindi isinaalang-alang ang malakas na alibay ng mga akusado. Matapos ang ilang buwan mula sa paghatol, isang nakakagulat na balita ang lumabas. Natagpuang wala ng buhay si Judge Martin Ocampo sa loob ng kanyang tahanan noong October 2000. Ayon sa mga ulat, natagpuan si Judge Ocampo sa kanyang bahay sa Bacolod. Nakahandusay sa lupa, may sugat sa ulo mula sa batil. Malapit sa kanyang katawan ang batil na ginamit na naging batayan ng pulisya upang ideklarang isang malinaw na kaso ng pagpapamatay. Bago ang insidente, napansin ng mga kaibigan at pamilya ni Ocampo na siya'y tila may dinadalang mabigat na problema. Ang biglaang pagkamatay ni Judge Ocampo ay nagdulot ng sari-saring teorya. Ano nga ba ang nagtulak sa isang mataas na hukom na wakasan ang kanyang sariling buhay? May mga nagsasabing hindi kinaya ni Judge Ocampo ang bigat ng kanyang desisyon sa kaso ng Chong Sisters.
ang lumalabas na impormasyon sa media tungkol sa mga kahinahinalang ebidensya at testimonya ay maaring nagdulot sa kanya ng pagdududa sa kanyang hatol. Ang posibilidad na nagkamali siya sa paghatol ng parusang kamatayan ay maaring naging dahilan ng kanyang depresyon. Ang kaso ng Chong Sisters ay umani ng malawakang kontrobersiya at si Ocampo ang naging sentro ng atensyon. Maraming sektor, kabilang na ang human rights groups, ang umalma sa kanyang desisyon. Ang patuloy na kritisismo ay maaring nakaapekto sa kanyang mental na kalagayan. May mga haka-haka na si Judge Ocampo ay pinilit na maglabas ng hatol na pabor sa prosekusyon. Ayon naman sa ilan, maaring siya ay nakatanggap ng pressure o banta mula sa mga makapangyarihang personalidad na may interes sa kaso. Ayon sa kanyang pamilya, may personal na problema si Ocampo na posibleng nag-ambag sa kanyang desisyon na magpakamatay. Ngunit ang bigat ng kasong Chong Sisters ay nananatiling isang malaking bahagi ng kwento. Ang biglaang pagpanaw ni Judge Ocampo ay nag-iwan ng maraming tanong. Sa halip na magbigay linaw, lalo lamang itong nagdagdag ng misteryo sa kaso ng Chong Sisters. Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan ang pagkamatay ni Judge Martin Ocampo. Isa nga ba itong resulta ng matinding konsensya? O bahagi ba ito ng mas malalim na kwento ng mga taong nasa likod ng kaso? Matapos ang mahigit isang dekadang pagkakakulong, sa ilalim ng kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Spain, inilipat si Paco sa Spain upang ipagpatuloy ang kanyang sentensya. Noong September 2009, inaprobahan ng Department of Justice ang paglipat ni Paco Larrañaga sa isang bilangguan sa Espanya. Nagpahayag ng pagkabigla si Thelma Chong, ina ng mga biktima, sa desisyon na nagsabing sa kabila ng pagkamamamayan ng Espanya ni Larrañaga, kung gumawa ka ng krimen sa Pilipinas, ikaw ay makukulong sa Pilipinas, sa kabila ng katotohanan na ito ay magiging paglabag sa kasunduan at sa gayon ng international na batas. Mismong si Chief Presidential Legal Counsel Raul Gonzalez ang nagpahayag ng pag-aalala na baka mabansagang rogue state ang Pilipinas kung hindi ito susunod sa mga probisyon ng kasunduan. Si Paco Larrañaga, na sinamahan ng dalawang ahente ng Interpol ng Espanya, ay umalis patungong Spain noong October 6, 2009. Ang kanyang mabuting asal sa New Bilibid Prison ay sinaalang-alang at siya ay maglilingkod sa natitirang bahagi ng kanyang sentensya sa Madrid Central Penitentiary sa Soto del Real. Ayon kay Philippine Justice Secretary Agnes de Vanadera, patuloy na susundin ang batas ng Pilipinas sa nalalabing panahon ng pagkakakulong ni Larrañaga. Ang kanyang paglipat ay nagbigay ng panibagong pag-asa sa kanyang pamilya at sa mga naniniwala sa kanyang pagiging inosente. Sa huli, ang kwento ni Paco Larrañaga ay hindi lamang tungkol sa isang tao. Ito ay tungkol sa sistema ng hustisya, sa laban ng karapatang pantao, at sa pag-asa ng isang mas makatarungan na mundo. Ang hustisya ay hindi lamang para sa biktima, kundi pati rin sa mga inaakusahan. Naway maging inspirasyon ang kwento ni Paco Larrañaga sa ating lahat upang ipaglaban ang tama at iwasto ang mali.